ba't ang daming mga pulis na tinanggal sa pwesto? Ano lang, tatlong possibilities, madam. First is, may kinalaman sa kay Pastor Kibuloy. Ba't di nila mahuli-huli until now? Second, baka in preparation for PRRD's arrest. Third, in preparation for the possible suspension of Mayor Baste. Yung pangatlong possibility yung kinatakot namin dito sa office eh. Kanina kasi yung superior ko sa office nag-message sa akin. Pinag-iingat niya ako sa mga tao sa office. Baka mga tao ng kalaban. Kasi siya and ako vocal kami sa pag-oppose namin sa gobyernong to. Sa Bangag administration, we're vocally against sa office. Sabi niya, mag-iingat ka dyan sa mga kasama natin because baka if mangyari yung suspension ni Mayor Baste and di namin alam po sino ipapalit. Vice Mayor nyo? Pwede din siya i-suspend, madam. Anything is possible. Anything is possible sa admin na to, madam. Even si Vice Mayor. Vice Mayor lang ang papalit. Bakit? Pagurguro din. Alam niyo naman tong administrasyon na to. Anything is possible sa kanila. Kaya nga. Di ba sinabi ko na nga sa inyo last year, ewan ko kung anyone is listening to me, protect the eagle's nest. Kasi ang gagawin nila ang gagawin kasi nila niyan, wawasakin talaga nila ang foothold ng Duterte sa Davao. Kasi Davao lang talaga. Kasi hanggang meron silang Davao, malakas ang hatak ng mga Duterte kasi nakikita yung governance. So kung wala na silang exhibit wala na. It's easier for... Yan ang kanilang dati. Kaya nga sabi ko nga, noon nakukuha ko kay Sarah, nakuha ako ng mayor ulit ng Davao. So parang, kasi ang ganyan talaga ang gagawin nila, no? Na wawasakin talaga nila ang mga Duterte. That is their agreement with the Yellows. With the Campics. That is their common enemy. As equal as that. And ganito, Miss Sax, ano yung greatest, ano yung biggest wish mo for this year sa birthday mo? For this year? Wala. Naku-corny. Ano sa mga wish ng birthday? O sige, hindi na para sa sarili mo, para sa ibang tao na lang. Ayan, or for the country. Kasi alam mo, ikaw, ako medyo matanda ako, siguro 3 times sa'yo, no? Ang feeling ko kasi sa'yo, ikaw yung isa sa mga, yung intention mo sa country is genuine. Yan, totoo yan. Kahit yung sinasabi. Pag nilabas yung dugo mo na berde, ang lalabas dyan gusto pa rin yung best for the Philippines. So, kahit ano pa yung facade, no? Yung bang na pinapakita mo, I know that your best intention is for the Philippines. Ngayon, can you please tell us, ano ba yung nakikita mo, ang greatest wish mo para sa bansa? Ako, within a year, I just hope na magising na yung mga policy leaders na especially foreign policy, na parang, yun ang mga best wala itong patutunguhan. Lang to, na parang, yun ang na, sana itong mga to, they would have a moment on the road to Damascus na maisip nila ang interest ng bansa kaysa yung interest ng nila, ng pitaka nila. So, yun lang, na parang, magkaroon sana ng enlightenment. Magkaroon sana ng enlightenment yung ating mga leaders. Thank you for your candor and naku, grabe, feel namin yan. Talaga. Kailangan, they need enlightenment, no? Na parang, I don't know, siguro kung bawasan nilang pagdudrugi, magkakaroon sila enlightenment. May bagong video na pinost si Libunao. Tapos recent video lang to ni BBM. Grabe yung news niya doon. Kasi very recent na video, yung ngayon lang na video. Tapos ito naman baka lang naman nanggigigil.
Parang walang explanation. Parang walang explanation yung ano niya doon. No? Bakit ito gaganyan, girl? Oo, parang, ano pinagigigilan mo? Ano pinagigigilan mo? Bakit bakit may sariling buhay ang panga mo? Diba? No, parang, I don't know. Yung mga ganyang chene nila, lalo sila pinag-iisipan ng mga drogista sila eh. Nangangasim. Ewan ko, baka may wala naman sila explanation, di ba? Pwede mo sabihin kasi kasi si Duterte talaga, pag inaano mo siya, bakit ganito si Duterte, bakit parating may explanation, oy, bakit? Meron akong meron akong ganito, meron akong ganyan. Ito talaga, parang, wala kaming pakialam kung anong sabihin ninyo. Di ba ganyan talaga? Wala kaming pakialam. And actually, sobrang talaga, yung, pagka meron silang ginawang bagay na, would otherwise, kung panahon ni Duterte yon, yung magwawala na talaga yung mga critics, Duterte would face them and explain. Pero sa panahon ni BBM, itong panahon niya na to, may ginawa siya ng blatant oppression, blatant act of oppressing the rights of the people. Pero, dead ma yung mga usual na galit. Tapos tayong nagagalit, tayo pa yung pinapatahimik, nakakaloka. Diba? Kakaiba. Ayun lang. Teka, Gurgur Master. Hello? Hello, madam. Ay, ayan. Gurgur Master, ang tawag dito, balita mo naman kami, anong ganap dyan sa Land Down Under? Eto, gumagalaw na naman sila. Anong nangyari? Ba't ang daming mga pulis na tinanggal sa pwesto? Tatlong possibilities, madam. First is, may kinalaman kay Pastor Kibuloy. Ba't di nila mahuli-huli until now? Second, baka in preparation for PRRD's arrest. Third, in preparation for the possible suspension of Mayor Baste. Yung pangatlong possibility yung kinatakot namin dito sa office eh. Kanina kasi yung superior ko sa office nag-message sa akin. Pinag-iingat niya ako sa mga tao sa office. Baka mga tao ng kalaban. Kasi siya and ako vocal kami sa pag-oppose namin sa gobyernong to. Sa Bangag administration, we're vocally against sa office. Sabi niya, mag-iingat ka dyan sa mga kasama natin because baka if mangyari yung suspension ni Mayor Baste and di namin alam po sino ipapalit. Hindi, vice mayor nyo. Pwede din siya i-suspend, madam. Anything is possible sa admin na to, madam. Even si Vice Mayor. Vice Mayor lang ang papalit. Bakit? Pagurgur din. Alam niyo naman tong administrasyon na to. Anything is possible sa kanila. Kaya nga. Di ba sinabi ko na nga sa inyo last year, ewan ko kung anyone's listening to me, protect the eagle's nest. Kasi ang gagawin nila niyan, wawasakin talaga nila ang foothold ng Duterte sa Davao. Kasi Davao lang talaga. Kasi hanggang meron silang Davao, malakas ang hatak ng mga Duterte kasi nakikita yung governance. So kung wala na silang exhibit E. It's wala easier na. for... Yan ang kanila dati. Kaya nga sabi ko nga, noon nakukuha ko kay Sarah, nakuha muna ako ng mayor ulit ng Davao. So parang, kasi ang ganyan talaga ang gagawin nila, no, na wawasakin talaga nila ang mga Duterte. That is their agreement with the Yellows. With the Campings. That is their common enemy. As simple as that. And ganito, kasi di kami regular and renewal season next month. So kung may biglaang rigo doon dito sa sa Mini Palace, matatanggal ka, may chance na mawawala kami sa work. Matatanggal kami. Swerte na lang yung may mga security of tenure sa office. At saka wala silang pake, no? Wala silang pake sa mga bigla-biglaan na ganyan. Look at what happened to Sec Mabel, di ba? Yes, and also dun sa Davao del Norte, madam, nung nagkapalitan ng leadership dun, tinanggal lahat ng mga job order. Pinalitan. Kay Mayor Jubahib. Kay Governor. Oh, yes. Yung mga pinerceive nila na close kay Gov, tinanggal nila lahat.
Possible na mangyari sa amin yung ganun din. Kaya, we're cautious. Pinag-iingat na din ako. Kasi vocal ako sa pagiging against kay bangag. Pati sa asawa niya at pinsan yung mga walang hiya. Pinag-iingat kami. So, ngayon, in case na magurgur din kami, naghahanap na ako ng work. Iba, just in case, in preparation sa posibleng mangyari. Kasi hindi malayong mangyari sa amin dito sa Davao yung nangyari sa mga JO at COS doon sa Davao del Norte. So, yun. Asian Chinito, meron ko sinasabi? Hindi, parang nagtataka lang ako, Miss Joey. This is the time where wala dapat gulo, dapat calm yung ocean kasi 1 month na lang. Pero they're not helping themselves which is actually natutuwa. Hindi naman sorry Kurgur Master. Pero hindi naman sa natutuwa ako sa nangyayari. Pero natutuwa ako sa nangyayari. Kasi we don't need to do anything. The catalyst is building up like a snowball on its own, leading to next month. Ewan ko lang. Pero kung ako nandun sa Hello Kitty World, dapat ito yung pinaka-silent. Dapat silent tong panahon na to. Walang ganyang gulo. But they're not helping themselves. It's Joey. Susugan ko lang yun, no? Medyo kilitiin ko lang yung mga ating mga imahinasyon. Pwede siguro yan yung sinasabi yung mag-ingat sila at a certain point. Ang imagination ko dyan, no? Pero ano naman to, may logic naman. Wala silang short-term plan. This is all for long-term. Kung ganito ka-brazen yung mga kilusan nila, wala silang plano na 6 years lang. Hahaba ito. Kaya tama din yung sinabi na bantayan yung Davao kasi ground zero yan. Ground zero talaga yan. Yung iniisip ko, kaya ganyan ka, ikaw ba, malakas ba ang loob mo o maiksi lang ang plano mo magstay? Gagawin mo lahat yan, sisirain mo lahat ng institusyon, mga batas. Kung ang plano mo 6 years ka lang, there is no way they will do all of this if they only plan to stay within the time period that they're allowed to. True. Obvious na parang kasi sila pinili nyo na kami, touch move na to, gagawin na namin lahat ng gusto namin. Ganon. Pagkatapos, it looks like they are really going to, parang, kasi, with all due respect, Asian Chinito, ako talaga, I am hoping that the Filipino people will reach the point, and take this as a challenge, na magising talaga tayo, we unify doon sa gusto nating gawin, which is kung ano man yung makakabuti sa bansa, din ganyan. Pero we also have to be real. If kunwari, magmamount ang mga tao kunwari, nag-July 1 na, so what's gonna happen? Ayun na. Tapos na yung safe period. And so? Ayoko sabihin. Hintayin niyo pa ba magsosona yan si Bangag ng July 22? Do you really want to hear his lies? On July 22? Kaya ang sinasabi ko, hindi nila tinutuloy yung sarili nila because yung timing ng ginagawa nila is not helping. It's not helping them. Because it builds up the whatever negative, I don't want to say propaganda kasi totoo naman yung ginagawa nila and sila mismo yung gumagawa niyan. But what I'm saying is, it's not helping them in a long term because they're replacing, wala naman, unless meron silang alam na hindi natin alam na may threat pala na kailangan nilang imitigate politically. But I don't see it helping them now, at this time when US is going to have an election. Yun lang. Kasi nga, wala naman talaga silang pake. Ang tingin ko, ang talagang nila, ito yung, I think they know what they're doing. I think wag tayong mag-assume that when they wanted to do something, hindi sila nag-iisip. Kinakalculate rin nila yan. So kung kunwari yung ginagawa nila na ganito, nagre-rigid doon sila, nagaganyan-ganyan sila, mainly because, meron talaga silang plano at ang plano nila is to perpetuate themselves to power. Whatever it is that they are doing, perhaps they are thinking that, ano bang kaya niyong gawin in the first place? Kahit magganto-ganto kami, ano bang kaya niyong gawin in the first place? Kakayanin niyo bang palasin kami? Hindi rin naman. Diba? It's possible they're testing kasi hanggang saan yung limits. Kasi alam mo, Miss Joey, kung papansin mo, palala ng palala. Para bang yung tinetest nila yung threshold.
hanggang kailan tayo puputok. Yun yung ginagawa nila eh. Ngayon, yung burden ngayon is para sa mga mamamayan to show where is our breaking point. Kasi matiisin tayong tao. Pero it's also calling them for greater display of authority over us. Kasi tayo eh, kaya ko pa to. Sige pa sila. Push pa sila ng push, diba? Push pa sila ng push. Kasi yun nga, ang decision nila is to stay there until we say enough is enough. And we're not saying enough is enough because we can still withstand. At least not yet, diba? At least not yet. Correct, yeah. Oo. Ayun. Teka lang, ang tawag dito, may gusto lang akong ipakita. Actually, gusto kong i-topic lang sana to. Pero, bigyan ko muna ng very quick lang, Miss Bulacan. Meron ka bang gustong i-share? Thank you, Miss Joey. Mag-open ka ako first time. Hi, Miss Joey. Sobra. Kay Sas? Andiyan ba si Sas? Andiyan siya. Miss Sas. Magbibigay pugay daw muna si Miss Bulacan. Miss Sas, magpupugay muna ako sa LGBT community kasi isa ka sa naging namin na magjowa. Anniversary namin ngayon, it's our 1-year anniversary. Ayan siya niya. Uy, mag-hate ka kay Miss Sas. Sabi niya, ang ganda-ganda. Bagets pa kasi Miss Sas. So, 1-year anniversary namin. Nagte-thank you ako kasi, Hindi, ano na siya? 20 na siya. So, yun. Napapakinggan ko sa kanya. Sabi ko sa kanya, ha? Ano po? Ang ganda-ganda. Ikaw, sino yung ang ganda? Sabi niya, akala niya Marlat. Sabi ko, tignan mo, nakita mo yung LGBTQ community. Eto siya. Kasi hindi siya naniniwala na nakikisali ba kayo sa mga ganyan? Yung mga tungkol sa politics, sabi niya. Oo, siya. Pinakita ko yung mo. Tapos sabi niya, akala niya babae. Nagtatalo pa kami. Sabi niya, babae ka daw. Sabi ko, babae. Alam mo, kampi ako kay Jowa. Misas, kampi ako kay Jowa. One year anniversary kami. Super Duterte siya. Ano yan, Misas? Nagtatago. Ako parang exploitation. Uy, magtago. Parang pinahihiya ako. Ayan. Ay, anniversary namin, Misas. Nakikinig kami habang nagtatagay, ganyan. Nandito kami sa Sogo Hotel. Thank you po, Sogo. 1-year anniversary. 1-year anniversary namin, Misas. Pero bata pa siya, 18 years old. 18 na lang. Ito si Miss Bulacan, nangihingit lang to eh. Humble brag. Humble brag. Pag may alak, may balak. Lalo na pag nasa hotel. Pag nasa Sogo. Hindi, actually, Miss Sas, tsaka Miss Joey, di ba kayo na rin nagsabi, Miss Joey, na before na ang magagawa na lang namin is to share it to other people. Eto si Jowa kasi wala siya sa politics. As in, wala. Ako lang, nahiya ako, minsan ko niya magkasama kami. Kailangan ko pang, nanonood ako ng mga live, tapos yung mga replay, ganyan, pinapakita ko sa kanya. Pero parang naboboringan siya. Ngayon kanina na sinabi ko, try mo kasi, eto naka-live Sabi ko sa kanya, naka-live, pakinggan natin. Okay pala, gumagaling siya. So, habang nagdidiskusyon kasi, sabi ko, so, bumoto ka. Ano kung i-reveal mo nga sa akin? Ako kasi, binoto ko si BBM. Sabi ko sa kanya, solid talaga ako BBM. Pero, nagbago na ako nung, yun nga, napakinggan ko si Miss Joey. Sabi ko, eto, napapakinggan ako na sa kanila. Ikaw, ang sagot niya, wala daw siyang binoto na presidente. So, sabi ko, wala akong binoto presidente. Oo, kaya wala akong sinisisi. Sabi niya, i-explain ko, sige, pakinggan mo sila. Eto, pinagbibigay ako mag-video. Pero sabi ko, ano masabi mo naman kay Vice President, kay Duterte? Sabi niya, kung babalik na si Digong, okay sa akin eh. So, okay sa kanya. So, parang sa akin, parang yun din gusto ko may share sa mga viewers natin ngayon na may mga tao na, kunyari tayo, ako mag-isa lang ako nanonood. Alam mo yun, yung ako lang interesado sa mga ganito, mother ko hindi interesado, family ko hindi interesado. Kumbaga tama rin sinabi niya, laging pinapaalala ni Miss Joey na dapat, ang magagawa lang natin, i-share natin itong live, i-share natin. Sa ngayon, yun yung napaka-importante na dapat nating gawin na, we patiently talk to our friends, to our relatives, family members, ganyan, about the situation. Ganun. At least para malaman nila, kung ano yung nangyayari dito. Kasi sila parang wala lang pakialam, katulad siya, wala naman siyang pake kung ano na nangyayari. Ngayon niya lang nalaman din kung ano yung nangyayari. Sabi niya, alam mo ba yung nangyari dito? Ganyan. Ngayon niya lang din nalalaman. So parang, eto na rin siguro opportunity na at least ma-share ko sa kanya na eto yung nangyayari sa bayan natin. Kaya pala ganyan. Diba? Ano pala yung Tapos ngayon ko lang nalalaman niya. So sabi ko, so ano nalaman mo kay BBM? Yung sinasabi niya na nakita ko nga sa video, medyo may something. So sabi, anong something? Medyo ngiwe, gumagano siya. So sabi ko, alam mo ba yun? Kasi may mga kaibigan akong So yun lang. Yung kumbaga parang ngayon at least now open this. Real talk lang parang sa kanya, sabi niya, ganun na pala yung mga nangyari.
So yun yung para sa akin, na at least na-share ko din sa ibang tao, yan, kay Jowa, dahil di naman siya interesado talaga sa politics, at least ma-share ko. Ngayon malay mo, mga habang nagbabasketball siya, naglalaro siya ng ML, nakapaglaro sa mga tropa niya, ma-share niya din, alam mo ba, napagkwentuhan nila about politics, makapag-share siya, di ba? At least maano na rin, ma-transfer. Yun lang naman. Thank you, Miss Chloe, sa pagbigay ng chance. And Miss Sass, nagsiselos ako kasi sabi niya, ganda-ganda, akala ko overlap. Ayan po. At dito sa ito papakita ko sa parang may napanood ko na nga yan. Ano ba, pinost ko kaya? Pinost ko kaya yan? Oo. Kakaloka kaya, eh, papakita ko sa mga hindi pa nakakapanood. Piplay ko lang saglit. Minute ko lang para makita lang natin yung ano niya. Hindi ko paloka. Ano ba nagigigilan niya? Ay, sobra na yan. Halata na. Baka, Joey, ano yan? Baka may malunggay sa ngipin niya, kaya ganun. Ano yan sa Ate Joey? Dry na ba? Baka may nga lang, Miss Joey. May nga. Baka may tinga. Yung mata ni BBM, soulless, no? Pag tinignan mo, parang tumatagos ka lang. Oo. Ano na, yung soulless talaga. Tita It's, no? Gawa sila ng gawa ng meme ni Alice Go. Itabi nila yan, no? Eh, that's yung parang ano ba to? Sobrang until now, Mr. President, 'di ba? Parang I mean when people talk about yung parang tama na yung batak ganyan yung parang putya parang kasing parang kahapon ng bumatak to ano ba to? 'Di ba? Baka kasi nakamatay na niya kahit isang araw lang nawala, Joey. Di ba? Merong ganon. Yung magka-crash na talaga siya pag isang araw, oras lang ang usapan dyan eh. Yung fix mo, kailangan parang regular na eh. Ha? Tendency na yan. Hindi siya regular nang umingiwi, no? Meron siyang meron siyang time na chill lang yung panga niya. Bakit may mga times na hindi chill yung panga niya? Na hindi chill yung panga niya. Diba? May mga araw na, to be fair ha, may mga araw na chill lang yung panga niya eh. Pero ba't biglang nagkaganyan yun? Hindi baka kasi ito yung mga time na tumodo siya. Tumodo siya tapos akala niya wala siyang meeting. Hindi tumodo siya kasi wala nang hearing. Tapos na Oo nga. Celebration. Ano ba celebration? ay wala nang ipapatawag, okay na. 3 days. Ano ba nangyari 3 days ago? Weekend, Joey. Yun lang yun. Yung dinner. Yung dinner with the dinner ba yun? senators. O baka baka nagkasaraduhan na doon ng Baka nagkapalinag-crunch festival. Baka nagkakinig-crunch festival no araw na yun. Anyway, ayun. Ayun lang. Ate Joey, basahin mo yung no to drugs. Ha? Basahin mo yung sinabi ni no to drugs. Na-addict yan, kinonfirm mismo ng mga barkada kong addict, sabi ni no to drugs. Ay, no, magsalita dito ni no to drugs pag inaakyat ko oh. Magsalita ka nga, no to drugs. Ayan ay magsalita pag nakaakyat. Type lang ng type dun sa private chat. Ayan. Hello, kakampi. Hello, magandang gabi sa inyo dyan, no? Hello, kamusta anong balita sa'yo? Narinig niyo ako? Klaro ka. Wala kasi bukusin ko dito na sa ibang bansa, no? Tinawagan ko siya, nagpanik nga ako doon sa pagpapalit ng mga pulis doon sa Davao. Tinanong ko kung ano daw update dyan, no? Sabi ko, baka dadamputin na sa PRRD. Sabi ko gano'n. Pero may tanong ako dyan kay Gurgur Master. Dyan ba sa CMO nyo, at least may inventory naman kayo dyan sa staffing, no? Kung sino yung nasa kabila at sino yung nasa inyo. Yes, since last year pa. Kasi nung gumalaw kasi yung kalaban, itong, sila Margarita. Okay. Mga Nogi. Nung gumalaw kasi sila nung barangay elections. Nag-meeting na sila last year. Nag-loyalty check na. Yung sa CMO, hindi yung sa barangay level. Sa CMO kasi kaya nga, pati sa office kasi gumagapang din sila sa office namin eh. Ang ginagapang ba nila malamang yung mga tawag nito, yung mga regular, hindi yung mga tawag dito yung COS.
Both Yes, regular and mga JOCOS. Ang kapal naman ng mukha ng mga COS na yun, no? Na pumunta pa sa kabila yung appointing authority nila, yung mayor ngayon. Ko lang kita, kakampihan. And then also, meron din ginagapang na counselor. And also, we already have an idea kung sino yung ilalaban nila na nakuha nilang counselor. But we'll have to wait until October bago natin ma-confirm yan. Si Nilo? Eme? No. Mm-hmm. Pero kampante pa naman tayo dyan na. Kampante pa naman tayo dyan na kahit sinong ilalaban nila dyan, Duterte pa rin ang lalabas dyan. So explain ko lang konti yung yung dynamics. I'm not sure, Gorgor, I mean, you can parang correct me if I'm wrong. Kasi at one point po kasi walang opposition. So basically po, every barangay, kahit JO, may pinapasok sila. So, and the Dutertes naman po are not really parang nag-scrutinize kung sino yung sa kanila, sino yung hindi sa kanila. So most probably these JOs are really connected with those barangay officials, which are at some point with the Dutertes because the Nograles are in silence pa. So since they're like awakening dragons na. So I think they're also parang gathering their old fortress, yung mga bannermans nila. Game of Thrones. Uh-huh. So I think that's the point of Gorgor Master. Kasi kahit yung mga yung iba, go. Nangyari na yun last year. May ginapang na talaga sila from hindi lang sa office namin, nasa iba't ibang office. Kasi in anticipation yun for next year. Parang nakwento mo to dati, Gorgor Master di ba? Yes. Yung pagpasok kumbaga, kasi di ba bati-bati pa naman nung first year ng 2022. So as early as that, di ba parang nabanggit mo to nun before nagpe-place talaga sila ng mga tao. Yes. Oo. And yung iba sa kanila nanalo nung October. Ayun. That's it. And then also ginagapang na nila noon yung mga counselor kasi in case this coming October filing na ng COC, we will know kung sino yung diba kakahatian na ng dagat yan. Baka ma-identify mo na yung pula at yung mga puti sa decolor. Well, sa tingin namin dyan, no, baka July or August lalabas yung suspension, o baka katapusan ng June lalabas ang suspension ni Mayor Basti, no, para mas daming mahahati na talaga kasi ang gusto ng palasyon to, guguluhin na yung setup ng political atmosphere dyan sa Davao. Oo. Ganun na nga. Actually, feeling ko yung sa tatlong sinasabi ni Gorgor Master, yung kay Kibuloy, yung kay preparation para sa arrest ni PRRD, or para doon sa suspension ni Baste. Malaki yung chance nung kay Baste. Malaki talaga yung chance na isuspend siya. Well, ang akin lang naman dyan, kaya nga sinasabi ko nga dyan sa gusto niya na susulan niya si Inday na mag-resign na lang dyan. Para mabuo na yung opposition, no? Para ang hirap kasi ng ganitong sitwasyon natin na nasa gitna, may natira pa sa gitna. Ang hirap talaga sa ganun. So, kailangan na kasi mamili Hello. Hi. Good evening. Naka-mute ka, Sas. May sinasabi ka? Hindi, baka yung pag-inurgur yan si Baste, baka dyan na kumilos si Inday. Kasi, di ba? Na parang, baka yun pala yung yun yung... Hindi, baka kasi nag-aano rin yun. I think gaganyanin din yun si Baste para mag-resign si Inday rin siguro. Kasi rin sila ngayon, no? Kasi hindi lang tayong naguguluhan kay Inday, kundi naguguluhan din ang administrasyon. Hindi sila makakilos ng tama kung anong gagawin nila. Hindi sila makapag full force. Kasi, alay pa nila si Inday. So parang gusto, siguro kung guguluhan nila si Baste, magkakaroon na ng clarity lahat. So magkakaroon na ng clear lines of ba kung anong gagawin ni Inday. Ngayon, gusto ni Inday, hindi pa rin siya mag-resign. Directly. Mas maguguluhan sila doon. Okay, edi gurgurin niyo. Problema niyo yun. Ako magtatrabaho lang ako dito. That's a really, that's a really good, that's a really good point to think about. Hindi lang tayo yung naguguluhan doon sa sitwasyon natin ngayon dahil nandyan pa si Inday sa administrasyon. Sila rin naguguluhan na rin sila kasi hindi rin sila makatodo. Imagine pag wala na si Inday dyan, kung anong klaseng panggugurgur ang gagawin nila. Ngayon nandyan si Inday, I mean, ano pa yan kimi pa yung panggugurgur nila Diba? Pero kung wala na si Inday,
kung mag-stay si Inday dyan, mas malabong tatanggalin ni BBM papayag si BBM dyan na i-suspend si Baste. Malabong-malabo yan. Pero kung pagmumula ng away ni BBM at ni First Lady at sasama si Speaker, nagurgurin na natin yan para mapilitang umalis na yan, well, baka susundin ni BBM, no? And then, mabuo na yung opposition talaga. Pwede. Ayun. Tapos meron kang gusto sabihin? Hello, good morning. May question lang po ako kay Ms. Sass, Ms. Joey. With all these things na nangyayari, kasi parang ang tingin ko, ikaw Ms. Joey, ikaw yung parang hopeful, yung point of view mo. Tapos si Sass yung medyo parang pessimistic. Although, pero pare-pareho tayong magkakasama dito sa movement na to. No? Sass, anong forecast mo how things will turn out in the next coming months, years, etc.? I already said na BBM will finish his term. Will finish. That's why I'm telling you na, well, that is the worst case, no, for those who are against BBM. Ako kasi it's better to plan for the worst case scenario. The worst case. So, but for me, it is the realistic case as well. It's the realistic case as well that he will finish his term. Unless, no, unless na magkaroon ng isang Deus Machina. Ganon ang level, yung tipong, ay, hindi ko expected itong ganitong turn of events, ganon. Unless magkaroon ng ganon. Pero right now, BBM is checking all the boxes of continuity of term, na makatapos siya ng term niya. At ayun na nga, hindi pa rin natin alam, baka magpatuloy pa siya ng more than that. Kasi wala naman kasi nag-o-oppose. Wala nag-o-oppose sa loob ng Congress, wala nag-o-oppose sa Senado. Yun ang pinaka-importanting opposition yung nandun sa loob ng government. Wala tayo nandito na sa peanut gallery. Ito si Inday, pag nag-oppose to, mas malala pa mararanasan niya sa ranasan ni Lenny. Kasi si Lenny, at least may allies ito si Lenny sa Senado at Kongreso na nagtatanggol sa kanya. So, si Inday, parang, kung mag-oppose si Inday, kung tumiwalag si Inday, maswerte na lang si Inday kung bigyan pa ito ng budget na kasi mag-approve ng budget niya, si BBM. Mag-a-upset kasi tambaloslo. So, parang, alam mo yon, marami talaga maraming factors na dapat i-consider. Pero most probably si BBM is makakatapos ng term niya. Feeling ko nga baka may chance pa tumag-declare ng martial law. Alam mo yun, to lengthen his term. Kasi wala namang parang hindi naman nagsabi kanina na parang they have been testing us kung ano yung kaya pa ng sikmura ng mga tao. May lahat na ginawa na nila. Hindi pa rin tayo na-open. Wala namang, parang, oo, hindi pa na-open yung karamihan. Parang, okay, bahala ko. Yung expose ni Maharlika na, what's supposed to be one of the biggest political scandal, dinengage ko kasi dun sa daily life. Yung sa daily life and yung how people are reacting. Like, halimbawa, yung mga taxi driver or mga nakakasalamuha ko on a day-to-day basis. Hindi siya katulad nung panahon ni Gloria or ni Erap noon na talagang like halimbawa pag may scandal, people are really talking about it in the streets. Ito, meron yung ilan, pero hindi siya yung katulad nung dati na may mga uproar from the public. So if there's one thing I would have to give to this admin is talagang ang galing talaga nila manggurgur. Makikita mo yan even on social media, Miss Joey. Ito yung mga sinesend ko sa Facebook na puta talaga, sinushow talaga ng algorithm na i-like ko si Tulfo, yung mga anti-China na mga pages na may mga 200,000 plus following na hindi ko naman alam kung organic or not. I mean, for someone like me na medyo aware sa tech, alam mo na hindi organic yung mga ganito. Ito, para effectively talaga na penetrate nila yung stream na yun. So, alam mo kasi, Cass, lahat ng mababayaran, lahat ng pwedeng bilhin, kaya nila. Hindi lang talaga nila mabili si Maharlika, yung mga vloggers na
Pero lahat ng merong presyo, kaya nilang bilhin. May presyo ang Facebook, may presyo ang, di ba? Ang nangyari kasi sa atin ngayon, parang kay Pinoy, di ba? Na ayaw na. Ayan. Wala namang. Nag-ano ka? Nagsa-stop dance ka, Sas? Nagsa-stop dance ka, Sas? Hindi pa. Diba? Malabo sa inyo si Sas, sa akin lang. Medyo choppy siya. Putol din, choppy. Well, para sa akin, Joey, no? Kaya siguro medyo malabnaw yung sinabi ni Cass na parang walang approval. Kasi number one, wala kasi sa atin yung side ng media. Pero, sa narrative kasi na napapansin natin yung parang malabnaw. Ay masasabi natin ngayon na si Bibi matatapos ng term niya. Pero pag may insidenteng darating, no, na baka makikita na natin yung uproar, yung galit ng tao, no, na nagsisimula na, then doon na natin makapagbigay na tayo ng judgment, baka hindi ito matatapos. May mga ganun. Feeling ko, yun din kasi, baka kasi naghihintay rin yung tao ng ano, no. Yun nga, like what Sas said earlier, yung opposition ngayon, nasa labas ng government. If within government, we have an opposition, mako-consolidate yung mga tao. Mako-consolidate siya. So, mas magkakaroon ng direction. And perhaps, that's one thing that is missing right now. Kaya, wala yung huge uproar. Aside from the fact na, yun nga, nung panahon ni GMA, pagka merong mga, and other president, pati PRRD, pati ni Pinoy, pagka merong skandalo, na-amplify talaga ng bonggang-bongga. It's because, yung media noon, syndicate the information. Ngayon, sino na lang nagsisindicate ng information? Mga vloggers. Tapos ginugurgur pa. Diba? Di lang yun, Miss Joey, na kakaroon pa ng maraming fake news na talagang nilalabuan yung impormasyon na yung taong gustong maniwala, nagse-second thoughts na ngayon, baka fake news to. Parang wala kang chance ba, lahat ng avenue, parang ginawa nila, dinagdagan ng fake news. So, yung information mo, hindi ka na sure, maniniwala ba ako o hindi. So, it's probably going to boil down to when the Filipino people is affected directly na, yung gutom na talaga, wala nang trabaho. Alam mo yun, yung talagang, it hits them sa kanilang day-to-day life na hindi na sila kailangan makinig sa ibang tao or manood or kung ano man. Wala nang internet, araw-araw brown out. Alam mo yun, yung 90 pesos o $1 na yung, baka kailangan pang ganun. Kasi masyado talaga tayong, gaya nga sinabi ko kanina, yung threshold, masyadong, ang threshold natin for pain. Sobra tayong matiisin. So, it will probably boil down to that point where wala nang tubig araw-araw, wala nang kuryente araw-araw. And that's when we see our children starving already. Siguro saka lang tayo magkakaroon ng lakas ng loob. Sabi ni Maximo Factor, pag ganyan lagi mong sinasabi, Sas, baka lalo mawalan ng gana mga taong lumaban. I think it's really more of sabi ko nga ako, while I am more aggressive, kumpara kasi napaka-conservative nung ni Sas nandun siya sa worst case scenario. But while medyo aggressive yung mas parang positive ako na change may happen, 'di ba? I think ang importanteng call Maximo Factor, no, we have to understand that if we are going to do this, we cannot win if we're not going to do this intelligently. Yun yung realidad dyan. Kaya nga ang ine-encourage namin, ang audience, ganyan na, if we are going to do this, we need the people. So, ang unang-una dapat dyan, alam dapat ng tao kung ano ang nangyayari. Pag alam ng lahat ng tao kung ano ang nangyayari, I trust the wisdom of the people to do the right thing. Yun eh. So, hindi yun dahil sa, ang tawag dito na mawawala ng gana or whatnot, ganyan-ganyan. Galit tayo, pero at the same time, kailangan nating ilagay yung sarili natin doon sa objective na takbo ng sitwasyon. Objectively kung ano yung takbo ng sitwasyon. So, para manalo tayo dito, we have to recognize the fact na yung administrasyon, hindi rin siya tanga, hindi rin siya stupid. So, kumbaga parang stop thinking na, tatanga rin ng mga nino to, ganito, ba't nila ginawa yan, ba't nila ginawa to, ganun. Nagka-calculate rin yan,
nakikinig rin yung mga yan sa mga sinasabi natin. Of course, hindi nila pinakikinggan yung reklamo natin, pero ang administration ngayon is bobo lang sa governance pero matalino sila sa mga kagaguhan. Ganun. Correct. Yun. Oo, kasi as long as we allow them to do something which is normally not accepted in the past and within the law, nagiging norm na yun sa atin. So, halimbawa, yung ginagawa ng paggurgur, hindi naman normal yan sa mga nakaraang administrasyon. Ngayon, normal na. So, ano yung susunod? Yung intensity ng kanilang mga movements, itataas lang nila yung intensity, tas okay na naman tayo. So, then, there lies the problem. Ayun. Kaya nga dapat kailangan lahat tayo nasa same page. Kasi ako kung tayong lahat, alam natin ang nangyayari, alam natin ang ganun. Madaling taningan yung madaling taningan kasi you're just going to wait for maybe 1 or 2 huge scandal. And then that could probably ignite the fire within. Ganon. Pero kung hindi kasi kung yun nga, makikita mo sila, pinupush nila. They also want to know kung ano yung limits natin They also want to know yung limits natin. Kaya nito, yung ginagawa nila sa Maisog, pang ilan na yan? Pangatlo na yan yung pang-iipit sa Maisog. Correct. Diba? Pero ang dito, ang observation ko, since, di ba, maraming nagre-resort sa, halimbawa, social media for alternative news, feeling ko doon medyo nananalo din sila doon sa part na yun. Kasi, yun nga, tulad ng sabi niyo, may pera, they're also in power. Ma-observe mo talaga, guys, ewan ko kung na-observe nyo, grabe, alam mo, binablock ko na yung mga yung mga pages na kasi dati, medyo interested pa ako to, view the opposing point of view. Ngayon, grabe talaga sinushow ng algorithm ng Facebook lahat ng anti-China pages. Like, halimbawa, puro military, as in sunod-sunod, hindi to yung parang, after 10 scrolls, bigla kang may makikita. Ito as in sunod-sunod, makikita mo dun sa hindi lang sa akin, sa yung newsfeed ko, panay suggestion ng Insay Vovo Vloggers. Grabe yan! Sorry. Medyo napareha ako. Kasi dati, never lumabas yung mga Ensaymada vloggers sa newsfeed ko. Ngayon, grabe sinasuggest siya sa akin. So, ang ginawa ko, blinak ko na lang. Pero hindi ko naman dati ginagawa yun. Kasi nga, open ako to, like once in a while, I would check other people's point of view. Ito grabe at sinushow talaga sa ngalang-ngalang mo yung narrative. Miss Joey, may share ako sa Ensaymada Vloggers. Very, very quickly lang. Baka matawa pa kayo. Yung kasing page ko na Eat Abroad, dahil ako'y matanda na, solid Tito Vic and Joey ako na Eat Bulaga. Yan talaga yung purpose niyan. So, in putting up that page, sa mga kabataan dyan, matanda na talaga, 40 years na yan. Siyempre, during that time, may mga ibang vloggers ako nami-meet na talagang yan lang ang content nila. Sila yung mga Ensaymada vloggers ngayon. Yan sila, naku, papatayin ako ng mga to. Yan sila Batang Maynila Toits, sila Chris Ulo, sila Tamski. Makikita mo, sila yan. Nagtataka lang ako kasi during that time naman, pag nag-uusap-usap kami, merong mangilan-ngilan sa kanila, Miss Joey, na may utak. Meron, gaya ni Tamski, para feeling ko abogado nga yan Kaya nagtataka ako, ngayon nagkaroon na nag-stand sila, BBM sila, Ensaymada Vloggers na. Sabi ko, ano nangyari? Bakit parang feeling ko, nabobo itong si Tamski? I hope he can hear this. Parang feeling ko yung mga katwiran niya, parang troll na lang. Parang gano'n na lang. So doon ko naisip, teka, talagang totoo pala yung nabibili. Nabibili na yung prinsipyo. Saka nabibili na kahit na gaano katalino yung tao, may presyo. So, kaya nga yung page ko, pag nilalagay ko doon, hindi po ako Ensaymada Vlogger, kahit Eat Bulaga fanatic ako. kasi na-associate yung dalawang yun. Kasi bigla lahat sila, Miss Joey, wala matapon, lahat sila nag-convert BBM talaga. So, imposible naman na doon sa aspetong yun, pare-parehas pa rin kayo sa dami-dami nyo. You get my point? So, talagang lahat na lang sila nabili na. Kasi yun na yung stand nila ngayon. We're for sale. Our followers, ito yung number ng followers natin collectively. You know what I'm saying? So, ngayon ko na po tunayan na totoo. So, nabibili talaga. Sabi ni Ma'am Dema Mabansag, the guy who's talking with a Poppy DP, sadly parang may something, parang nang di-discourage. Sorry, just my thought. Dema,
Miss Joey, wala. Nakakatawa yan. Kagaya nung sinasabi ko, yung mga ganito kasing mga parte ng conversation, importante kasi yan eh. Kasi ganito, of course, galit tayo. Of course, bad trip tayo. Of course, naiinis tayo. Of course, gusto natin mag-resign na siya. Diba? Ganon. But, we have to think about it ng realistic at the same time. Diba? Ano yung mga pwede nating gawin ngayon? Ano yung mga... Kasi ang problem, pagkagalit ka, di ba, emotional ka. Ang gusto mo, basta tayo, mag-EDSA na tayo, mag-ganyan-ganyan na tayo, and whatnot, ganon. And if we're going to allow our emotions to dictate the course of events, chances are, baka hindi yan maging sustainable. Ang sinasabi lang dito, Dema, is that, at ito yun lang rin yung ini-impart ko ever since, that if we are going to do this, we need to do it intelligently. Dapat yung approach natin dito, something that we can really sustain. So you really have to conserve your energy. Kailangan i-conserve nyo talaga yung mga lakas nyo. Ganon. Kasi, kung gagawin natin to, kailangan natin isipin na meron niyang resources, kailangan natin ng stamina, kailangan natin ng it's going to be a huge fight. Ngayon, pagka tinuturing mo ito na laban, hindi ba dapat siniseize mo yung kalaban? Sinusukat mo yung siniseize mo yung kalaban, sinusukat mo kung ano yung lakas niya at kung ano yung kahinaan niya. The problem, tingin ko, the problem is hindi kasi ano ba yung strength niya? Kasi parang hindi, you cannot just say na hindi, bobo tong gobyerno na to, bobo. Guys, the mere fact that they were able to get back to power, that says about their, meron niyang default na galing. Mahina lang yan sa governance at public service. Pero definitely may strength yung mga yan. Kasi biruin mo, sinuka na ng buong Pilipinas yan, pero nakabalik pa sa pwesto. Diba? So ibig sabihin, may ano yan. They were able to boodle their way back to power. So that is something that we have to recognize. Kumbaga kahit magaling sila sa katarantaduhan. We have to recognize that. The Marcos were able to camouflage their way back in. So what they did was to carefully stay out of trouble, Miss Joey. Mm-hmm. And then they capitalized on the Filipinos' willingness to forgive, and yung paniniwala natin sa telenovela na magbabago ang kontrabida at magiging bida. So yung paniniwala natin na ang kagustuhang i-redeem ang pamilya sa, di ba yung mga ganun? Correct. Yeah, but we didn't realize that BBM has only 20 is also wanting the same 20 years that his father got. And I am a stout loyalist. And promise ko yan, loyalista kami noon from the Marcos Sr. era. Ngayon, alam mo, it also pushed me to study the difference. Kasi ito si Mrs. Nung last natin, bigla siya nagkaroon ng, may joke siya ba sa similarities. So, it really pushed me to check the similarities and the differences of the senior and the junior. And siyempre, meron silang similarity, may weakness sa babae talaga. No? Babae talaga ang kanilang, yan ang kanilang kryptonite. So, there's the Imelda, and then there's like 4 different women attributed to the senior. And then the junior has Lisa Marcos. And then, what we are not looking at is this junior was born fantasizing that he will have the 20 years of his father. But the only difference is, ito yung tinanong ko kay Miss Sasis, the father is a brilliant son of a bitch. Sorry. And the son is not. So yun ang difference, no? Yun ang malaking difference, and we are in the hands of a Marcos that is not as brilliant as the father. And that is dangerous. Miss Joey, very quickly lang. Bababa na rin po ako. Naintindihan ko po yung sentiment ng isang nag-comment na, tsaka yung mga ganong yung theory na baka Trojan horse. Tumagan po. Nandiscourage ka daw eh. Hindi, sa palagi, well, just for FYI, Miss Joey, ako yung isa sa mga nagsasensei ng mga ganap sa Twitter, sa Facebook page mo. Si Sas, matagal na rin akong follower niyan. In fact, nag-post din yan si Sas about yung sa brother ko na nag-away kami about difference dun sa political view dahil
sinasabi ng brother ko noon na, si Sas, binubugbog lang namin yan ng high school sa Bede. So, I just want to point that out to ay Sas, ako yung schoolmate mo ako. Anak ako ni Jem Medina. Anak ka ni Jem Medina? Anong year mo? Batch ko lower batch kami sa'yo. Sina Lorian, sina Siegfried. Sina Amparo. Kaano ka ni Siegfried? Kaano ka nila Sino brother mo? Kabatch ko brother? Kabatch ko ba brother? Hindi, ahead siya sa'yo. Siya yung, ewan ko kung natatanda mo ng election na may sinend akong parang screenshot na yung conversation namin ng brother ko about politics. Kasi sila, yung family ko, kakampig sila. Ako yung parang BDM. Tapos parang nung, like we're civil kapag nagdi-discuss kami about politics, tsaka yung mga ganyan, yung mga geopolitics. Yung brother ko talagang pro-US. Ako na pinupoint, hindi ganyan. Ito, meron tayong schoolmate. Kasi beda din siya. Pinagmamalaki ko yung mga achievements mo na nakapagsalita sa mga UN, etc. Ganyan. Tapos, sinasabi, ang reply niya sa akin, binubuli lang naman namin yan, kinulungan namin yan sa CR ng high school eh. Ewan ko kung natatanda mo yung post na yan. Hindi yan, alam mo, natatandaan ko lang. Kabatch ni Duncan Ramos, na BBM din naman si Duncan. Natatandaan ko na tinag ko pa nga si Duncan Ramos. Sabi ko, Duncan, correct. Tapos naloka ako kasi. Tapos sumagot si Duncan Ramos. Sabi niya, hindi Tapos sabi, ikaw kaya ang aming dalagang Pilipina. Sabi niya, sabi ko, hindi ko naalala. Tulong ako ni Duncan Ramos sa banyo, Char. Ayun nga. So, yun lang. I think, pero naintindihan ko yung nag-comment kanina na pwede nila pero I think yun yung problem sa mga gantong conversation. Kasi parang stuck tayo dun sa, parang hindi ba ganito yung nangyari dun sa mga kakampings? Parang they were stuck in their delusion that they have the numbers, that their conviction is enough to put that woman into power. Hindi sila konti, we can't deny that. Pero hindi rin enough to push the movement. So, I think we have to go back to the Pinoy time. Okay, we are back to where Duterte started. Nobody believes that Duterte would win. And we're back there. We're back to that struggle na actually even yung mga kami supporters si Duterte, we didn't even think that he might win. Baka makalusot pa si Rojas, ganyan, etc. Kasi dikit-dikit yung laban nun eh. Pero yun na nga ang eksena. Oo, medyo dikit-dikit pa. So, tas ang dami pa ng issue laban kay Duterte, di ba? Kahit kayo mga supporters ni Duterte na parang, shit, totoo kaya ito, BPI. Mamamatay tao. Ganyan, di ba? You remember that? Ang daming na-turn off, na parang, shit, ano ba yan? So, parang everyone didn't think na, parang ang daming hard hurdle. Ngayon kasi, napatunayan na Duterte remains to be the highest rating president of all time. No? Well, at least, hindi naman natin alam yung rating ng iba, pero, available data natin, siya yung highest. Mas high pa siya kay, mas mataas pa kanyang trust approval rating kay Aquino. And Aquino was like seen as the, what you call this, righteous leader, ganyan, ng karamihan. Pero si Duterte may pinakamataas sa trust rating. Mataas pa rin yung nanonood sa kanya. Di ba? Ginurgur na lahat, ganyan, lahat. Mataas pa rin. And you have to look at what the kalaban is doing to the Dutertes. Kasi kay Lenny noon, nung naman ginagawa si Duterte laban kay Lenny, kinakanti-kanti na niya si Lenny. Pero tinanggalan ba niya ng budget si Lenny? Hindi tinanggalan ba niya, ginurgur ba talaga niya si Lenny, ganyan, or pinagtanggol pa hamon PRRD si Lenny. Pinagtanggol pa niya. Correct. Na huwag niyong galawin. Nung pandemic, alam mo nung pandemic nakakaloka to si PRRD kasi yung PACC, yung commission kung saan ang chair ay si Greco Bellica. Commission kasi yon. Parang Presidential Anti-Corruption Commission yon.
Tapos ngayon sabi gano'n ni, yung isang commissioner doon, Attorney Luna, if I remember it correctly. Sabi gano'n, ay si Lenny, meron tong violate na batas kasi, di ba Lenny was raising funds para sa PPE, gano'n, yung mga medical supplies ineme. Tapos parang nakapag-collect siya ng 65 million pesos na donation sa kung saan-saan, gano'n. Tapos nag-update siya doon nakakolekta na tayo ng kineme, ganyan. Sabi gano'n nung taga-PACC, oy, alam mo ba na merong executive order, administrative order, nagawa si dating presidente Gloria Macapagal Arroyo, na bawal ang solicitation sa lahat ng government official ay bawal mag-solicit ng pera. At ngayon, kung ikaw naman ay magsusolicit ng pera, meron kang mga dapat na sundin na mga reketitos. Sabi niya gano'n, ikaw nagpaalam ka ba na ikaw ay magko-collect ng pera? Hindi ka nagpaalam, nangolekta ka na lang basta-basta. At alam mo ba na pag ikaw ay mangongolekta ng pera, dapat ang punta niyan ay sa civil defense. Lahat ng donasyon, lahat ng collection, dapat doon daw yun mapupunta. So, ipapaalam yun, tapos may mga reporting requirement, kineme. Ano ginawa ni PRRD? Ang ginawa ni PRRD? Tinanggal niya yung Attorney Luna. Yung Attorney Luna ang sinibak niya. Ano ang reason ni PRRD noon? Hoy, nasa gitna tayo ng pandemic. Kung gustong tumulong, hayaan yung tumulong. Tigil-tigilan niyo ako sa politika-politika na yan. Ayun. Ganun lang, bow. Ms. Joey, Cas, bababa na po ako. Thank you so much. Salamat po. Thank you, Cas. Di ba, saka nakakita ng ganung politiko, di ba? Parang, anyway, Sas, meron akong last topic na gustong pag-usapan bago tayo mag-end live. Nakita mo yung press release ng Presidential Communications Office tungkol sa tourism. Hindi pa. Anong chika niyan? Ayan. Nag-post yung Presidential Communications Office. Ang sabi niya, na nagkaroon daw na tayo ng impressive recovery of, ang tawag dito, nagkaroon tayo ng impressive recovery of the COVID-19 pandemic sa tourism. Nagkaroon daw tayo ng doble na number ng mga inbound travelers ng 2023. Noong 2022 daw, 2.65 million ang visitors na dumating. Ngayong 2023, nadoble raw to at naging 5.45 million. At grabe raw to, impressive recovery of the COVID-19 pandemic. Yun yung niya dyan, yun yung pinagmamalaki niya. Talagang grabe talaga. Alam mo, sabi ko nga, parang ano naman tong gobyerno to, ang hilig dilaan yung sariling bayag. Diyos me. Kasi, paano naging impressive to? Pagdating kasi sa tourism data, madaling maghanap dyan Madaling maghanap ng mga tourism data. Kasi pinapublish yan ng lahat ng mga tourism authority, tourism department ng iba't ibang mga bansa. Masayang-masaya na si BBM dito sa na-produce na number ng Department of Tourism when it comes to inbound tourist. But if you're going to look at the numbers of different countries, pag sinabi nating recovery, syempre ang baseline mo dyan, 2019. Kasi yun yung year before ng pandemic year, before ng 2020. Okay? So 2020, 2021, restricted pa yung travels dyan. 2022, yun pa lang yung time na nag-open up yung mga, medyo nag-ease up yung restrictions, ganyan-ganyan. Pero tayo dito sa Pilipinas, yung national emergency due to the COVID-19 pandemic, nawala lang yan ng July 2023. Doon lang talaga totally tinanggal na lahat yung mga yung wala na yung face mask, wala na yung mga travel restrictions, etc. etc. So, kapag sasabihin mong recovered ka na, kailangan mong i-compare yung 2019 numbers mo sa 2023 numbers. So, ngayon, ang sabi ni BBM, natutuwa na siya kasi ang kinumpare niya, 2022 numbers to 2023. Okay? Hindi po yan yung recovery. Ang recovery, dapat ang baseline mo, 2019. Kasi yun yung time na walang pandemic. So, ibig sabihin, pag sinabi mong recovery, ang gusto mong ma-recover dyan, yung pre-pandemic numbers mo. Diba? Yun yung gusto mong ma-recover dyan. Increase lang to from normal times yung sinasabi mo, Miss Joey. Tama ka. Oo, yung sinasabi ni BBM, increase lang to from the previous year. Walang recovery dyan. Hindi ka nag-recover dyan, diba? Wala yung recovery. Ito yung nakakatawa.
if you're going to look at Indonesia, ang tourist arrival niya ng 2019 is 16.11 million. 2023, 11.68. So what is the recovery rate of their pre-pandemic numbers? 75% ng pre-pandemic tourist arrivals nila na gain na nila ng 2023. So, kumbaga, 72.5 na sila doon sa kanilang recovery rate. 'Di ba? Yung Thailand, 70.58, 39.8 million yung tourist arrival ng Thailand. Last year, 2023, 28.09 million na sila. Malaysia, 26.1 million pre-pandemic, 2023, 20%. 76.6 na yung kanilang recovery. Actually, sa Southeast Asia, Malaysia yung pinakamataas ang recovery rate when it comes to tourism. Sila may pinakamaraming tourist arrivals ngayon. Yung Vietnam, 18 million yung kanilang 2019 tourist arrival. 2023, 12.6 million. 70% ng tourist nila na-recover na nila. Tapos tayo, hindi man lang tayo umabot sa 70 na threshold, 70% threshold. Ang recovery rate lang natin, 65%. 65%, tapos eto pang nakakaloka, 65%, pagkatapos yung tourist arrival numbers natin, hindi nga nag-double digit. Pag titingnan natin yung tourist arrival natin, kumpara sa mga kapitbahay natin, kulelat tayo, Diyos me. Mas bongga pa yung performance ng Vietnam kaysa sa atin. 'Di ba? Pagkatapos, ito yung impressive recovery. I mean, Diyos ko po, binubulsya talaga tayo ni BBM and ni Cristina Frasco. Na parang, anong nirecover ninyo sa pandemic? Anong nirecover ninyo sa tourism natin? By the way, this is a very important pangako ng Bongbong administration. Because nung kino-convince mo kami na iboto ka, ang sinasabi mo, napaka-importante ng tourism, lalo na sa recovery natin sa COVID-19. Kasi tourism can produce jobs right away. So dapat palakasin natin ang ating ang turismo, ganyan-ganyan, Emirate, Eklat, ganyan-ganyan. Asa na 'yun? 'Di ba? Hindi naman tayo lumakas. In fact, pagdating sa recovery, kulelat tayo. Hindi tayo nagre-recover. 'Di ba? So nakakaloka talaga tong administrasyon na 'to, sakit talaga nila sa ulo. Ayun. Ano pa ba ang average data tourist rate ng Pinas? Actually, yung 8.26, parang yun yung pinakamataas for quite some time eh. Or if not ever if not ever, yun. Parang 2018 or 2019, basta parang yan yung medyo nag-break yata ng record ng tourist arrival eh. Ayun. Yun lang. Meron kang ano dyan? Meron ka bang masasabi dyan, Sas? Nakamute ka? Wala. Parang, sige na nga, may achievement na kayo. Pero, tumaas from the last year. Pero the thing is, you are just comparing yourself to yourself. True. Nakakaloka naman po. Parang nakakaloka naman kung nag-fail ka pa, kinumpare mo na lang yung sarili mo sa previous achievement. Kinumpare mo na lang yung sarili mo sa previous achievement. Baseline mo sarili mo. Di ba? Na parang baseline mo sarili mo? Paano yan? Yun yung, alam mo, hindi kasi ito na ng mga ordinaryong Pilipino, no? Yung konsepto ng baseline. Na parang, kung ako i-compare ko yung sarili ko sa sarili ko, talaga sabihin ko, mas mabuti ako ngayong araw na to kaysa kahapon. Di ba? We are setting ourselves up for mediocrity, Miss Sas. Okay na tayo sa mediocre na government because we think we deserve it. Yun lang yun. Oo, kasi yung kay Digong, yung tourist arrival niya, kino-compare sa previous administration. Kasi doon mo makikita yung performance mo eh. Ano ba, yung mga ginagawa mo ba ngayon, it's really making a difference compared to sa policies ng predecessor mo or hindi. Ganun naman yan, no? Kaya nga, di ba, noong panahon ni Duterte, siya yung highest tourist arrival in the history of the Philippines. 19, ilan yun? 9 million? 9 million ba yun? 8.26 million. Hindi, 9 million. Yan yung highest. Ayun, no? Ha? 9 million yung mali ang record dyan, girl.
Anong website yan? Hindi, yung statistic, that's not that reliable. Pero mga nasa 9 million ata yun. Pero galing sa ano eh, ito rin yung report sa, ito rin yung nakalagay sa, ang tawag dito, yung sa data ng DOT. Tsaka ito rin yung 8.26 rin yung figure na ni-report nila sa PNA. Alam ko nasa ano yun eh. Alam ko nasa 9 million. Anyway, so ganyan yan, no? So ito si Duterte, may, of course, isasama yung OFW. Hindi, alam ko 9 million siya. Anyway, so, halimbawa ito, sinasabi mong, ang inaano niya is maganda yung pandemic recovery natin kasi nakaabot tayo ng 70% chorba on the second year. Yeah, fine. Na parang, fine. That's your achievement na nakapag yung rebound mo, no? Yung pagka-rebound mo. Pero the thing is, ako bibigyan ko sa'yo na hanggang doon lang yung achievement mo. Pero, huwag mo sasabihin na tsaka yung achieve, na mas maganda pa rin yung nagawa mo kaysa nagawa ni Duterte. Because, ang kinaharap mo lang pandemic. Si Duterte, nung panahon niya, bakla lahat na halos ng media sa buong mundo, binababoy si Duterte, binababoy ang Pilipinas, ganito ang Pilipinas, maraming patayan, gurguran, chorba. Pero look at him. 2017, 6.62. Actually, tama. That's his first year. Hindi siya naapektuhan. Sa sobrang pangit ng international PR laban sa Pilipinas sa panahon ni Duterte, hindi bumaba yung kanyang yung tourist arrival when in fact everyone was thinking na bababa siya. Ikaw, tumambling-tambling ka na, sumirko ka na. Yung tourist arrival mo, parang tumaas lang ng konti kay ano ba yan? Tumaas lang ng konti kay Pinoy, na parang you have to compare yung level of activities. Saka ano rin yan eh. O ano naman ngayon kung maraming tourist. Tingnan mo tingnan niyo yung pag-increase ng trabaho sa tourism industry. Meron data yan eh. Kasi kay Duterte parang tumaas ata ng 9% or something like that. Meron naman talaga ng mga tao. Yung isa pa yung indicator kasi niyan yung magkano yung ginagastos ng turista. Yes, hindi, yan eh, doon mo makikita na naramdaman ng tao kasi tumaas yung employment sa tourism industry. Yeah. Kasi titingnan mo yan dyan. Kasi pwede kasi yung anong klaseng tourist ba yung inaano mo. Kasi madaming ang turista galing ng South Korea, no? Kasi nga may mga pogo din ng mga South Korea. Ang mga South Koreans may pogo din, may mga pogo din sila, may mga ganyan din sila ekse ng eklabo. So, ano ba yung basta titingnan mo dan is tumaas yung employment. Tingnan mo kung tumaas yung employment. Sa spending bawat. Oo. Kasi meron din ako experience dahil lagi ako sa Thailand, Miss Joey. That's also where I frequent. Napansin ko din i-discourage nila. Kasi ang laki ng mga backpackers na visitors there. Which, of course, ginagarble niya yung actual number of tourists. Kasi yung spending ng mga backpackers, hindi naman kasi laki yan ng mga kung gagaling. Yung ba mga talagang nagtuturist, willing to spend thousands of dollars at a given time. So yan on a budget. So dapat yun talaga naging basis nila. Ano ba yung exact output in terms of dollar input sa country at sa tourism industry? Yun dapat basihan niya. Kasi kung basihan niya numbers, I can bring in 1 million backpackers who will only spend $1 million kasi they're on a budget. If you know what I'm saying, yun yung isa sa dapat nilang tinitingnan. The government, obviously, right now is in a bubble and everybody's trying to protect Mr. Marcos with all the information they're giving them. And at the end, they're also protecting their own interests. If we burst that bubble, siguro, isang buhusan lang. Yun lang sabi mo kasi kanina, balik tayo dun sa intelligently we're doing this. Yung ano nga ni Sas, yung
yung threshold ba hanggang kailan tapos puputok na lang. Pero napapaligiran kasi siya ng mga taong nag-feed lang ng information na gusto niyang marinig. And I think dahil siya ay pinanganak din na spoon-fed lang, golden spoon nga, no? Masyadong binibigay lang sa kanya yung mga information na favorable sa kanya. So, delusional na talaga. Kahit mga desisyon niya. Malay natin, kasi ganun, di ba? Dahil masyadong, in my mind, this person is a very, ano ba yan, spoiled person. Na parang yung, we're breeding mediocrity. Kasi finifeed natin, oh, ang galing mo. Pero in fact, hindi. Kasi takot tayo. This is what I see him, a spoiled person who doesn't see what's the real world because he's been fed the wrong information all along. 20 years yung tatay niya in power. So alam ko naman sabihin mo sa kanya, Mr. Marcos, gutom po ang 4 sa 5 Pilipino. I don't think they're gonna say that to him. So it's really hard, no? Miss Joey, magbababay ako, Mrs. Kaya lang ako nagstay po para mag-promote. Maiisog po, New York, no? Kaya lang ako naghintay talaga para lang sana yung mga interesadong mapunta. June 2, Maisog, New York. Medyo galing pa po kami ng Canada pero we're really trying to go there kasi wala pang Maisog, Canada. So hopefully po, this could make a difference kahit pa paano. Sana walang truck, no? Kasi hindi ko alam, baka kayanin din lang magpadala ng truck tsaka mga mixer doon sa Manhattan. Ang galing naman nila. Ako hoping talaga ako, Tita Itz, na magtagumpay yung yung Maisog sa New York. Kasi parang makita parang makita natin kung ano ba itsura ng rally ng mga Pilipino na nagsama-sama na hindi ginugurgur. Totoo. Kasi at least ito, alam mo, ang sakit talaga kasi you have to travel all the way. Ang layo din, magastos. We're going to spend almost, malaki na din kasi malit lang naman ng kita natin dito. Pero you're going to have to go there, voice out your opinion, to express your freedom. Parang siya parang ang ginagawa namin is we will do what you cannot do there for you. Guys, tatry namin gawin what you guys are not able to do there. And echo what freedom really is from outside of country. Dapat makakuha na tayo ng maraming media mileages from outside of the Philippines too, kasi doon lang siya mape-pressure Mape-pressure talaga siya pag yung I think media mileage outside of the country will focus on the lack of freedom that we have right now. Ayun. Ay, thank you po at happy birthday, Miss Sas. Ayun lang. Ito, last na lang talaga to, Sas. Ano masasabi mo dun sa pasabog ni Maharlika today? Which one? Yung audio. Pinadala niya sa akin yung original. Oo nga, di ba? Narinig mo yung original. So, clear yung oh shit, video. Hindi kasi yung mother kasi parang nire-record niya, naka-on yung isa niyang tapos parang naka kasi so parang naka tapos meron pa siya isang phone. So nakikita mo yung bag ng Allen, nakikita mo yung hawak-hawak niya, meron siyang naglalakad siya somewhere. So, tapos nandito pa yung ano ba to? May document pa nga dito na naka-focus. Talaga? Alam mo parang alam mo na kasi ako dito na sa Turkey. Ito kasi meron dito document na so, give me a statement. I'll call you back soon, baby. Don't be strong, sweetheart. You're the mother now. Grabe, nag-iiyak-iyak yung bata, girl. Uy, ang sakit-sakit sa puso, Diyos me. Ang sakit-sakit sa puso. Ang tanong, bakit i-coordinate yung I mean, ano yung representation ng Philippines dyan? Para makika-operate ng ganun yung Turkish police. 'Di ba? Kasi bakit may extraction? Hindi naman to pwede. Wala namang ganyang
Hindi, baka sinabi utos na. Oh, yun nga eh, parang, ano ba to? Baka naman ang press release nila ay they are going to, parang they are going to, parang, ano to, neutralize a high-valued criminal, yung mga ganon. Diba? Ano yung representation nila para makikooperate yung Turkey police. Diba? Grabe. Eh, para sa custody battle? Darating ka doon sa ganung point? Gagamit ka ng, diba? Hindi ko babasa yung document kasi nasa Turkish. Mm-hmm. Pero nandito yung pangalan ng distress mother. Yun yung nakikita ko. Pero yun na nga, nakakaloka. Talagang. Mommy will cry, don't worry. Nakakaloka. Oo. Yan tayo yung mga bata. Hindi, ano yung warrant of arrest mo? Hindi kasi paano mo alam mo, malaking issue to. Kasi, anong resources yung ginamit mo para magawa to? Oo. Tapos, ano yun yung tatay pumunta dun sa Turkey? Ano bang, hindi ko alam yung story nito eh. Para sabihin na ibinigay dun sa tatay or pinakuha lang ng, alam mo, naguguluhan ako dun sa story kung paano to nagawa ni Lisa. Oo. Diba? Paano may mga pinihit to na talaga. May mga pinihit to ng mga buttons in order to make it possible. Kasi parang anong process yung in-exhaust mo para magkaroon ng ganito? Diba? May ano kasi yung parang, pagka kunwari, meron kang gustong i-effect na warrant of arrest abroad, ganyan. May mga process yun eh. May mga process yun. Pero ito, kasi itong si Teves, hindi pa na-aresto. Ang kaso niyan? Murder. Murder. Ito, custody issue, civil case ito. Custody issue lang, diba? Oo, pagkatapos civil talaga. Case. Padala tayo. Diba? May malaking problema sa pag-iisip sa Yes. Ibig sabihin, gumastos ng resources ng gobyerno for a private affair. Oo. I mean, paano nyo pinaniwala yung Turkey government? Parang, I think there is some huge misrepresentation here. Kasi parang feeling ko hindi naman ganun katanga yung Turkish government para manghimasok sa isang custody issue, di ba? Oo, saka paano? Alam mo, baka merong misrepresentation na ganap. Kasi ang chika, yung ambassador doon sa Turkey, hindi niya gusto. Hindi itong ganitong operation. Hindi niya gusto itong ganitong operation. Parang, parang iba ating ambassador nito eh. So tinanggal niya? Hindi ko alam. Alam mo, Turkey, kailangan lumabas itong distress mother eh. Oo. Yung mga bata daw ay nasa Makati na? Hindi ko alam. Kailan ba nakuha? Yung extraction daw nangyari August 2022. August 2022. So, presidente na si Presidente na si O, hindi, na yan, ginamit na yung influence nila. Yun yung araw nung, yun yung araw ng extraction yata, August 2022. Ayun na nga. Yung dalawa lang daw na anak, yung bunso at yung middle child. Ano ba talaga? Sabi naman ito, 3 of the 4 kids na sa Makati na. So hindi lahat ng bata nakuha. Kasi may mga adults na or something. Hindi, bakit niya gusto kunin yung bata? Bakit niya gusto kunin yung bata? Is it really custody issue? Kasi nga, di ba, ang chismis niyan, hindi naman gustong kunin yung mga bata
Ang gusto ko din yung iPad. Kasi may iPad. Oo. Yun ang gustong kunin. Yun ang gustong kunin, hindi mga bata. Parang yung masyadong maraming alam, yun yung, well, no? Kasi parang, wow, kung ganun ka, di ba? Kung ganun yung tatay na gustong kunin yung, you're going to launch this kind of extraction just to be with your kids. Hindi ba dapat meron kang Father of the Year award dyan? Di ba? Na yung, you will go all this trouble just to be with your kids. Hindi ba dapat, kung ako yung tatay, kung ako si Francis Chua, well, if you are a father like me, or aren't you going to do everything within your powers in order to be with your kids? Ang daling mag-press release ng ganun, di ba, Sas? Tapos bibigyan ka pa ng Father of the Year award ng sanlibutan. Di ba? Bibigyan ka pa ng Father of the Year award. Pero, they're not talking, they're not saying anything, di ba? So, ibig sabihin, hindi yung bata talaga ang goal. Tahimik. Oo. Ibig sabihin, hindi talaga yung bata yung goal. Ang labo naman ng custody issue, tapos, wala namang ganun. Meron pa tayong hindi alam dito. Oo. I think so. Ang gusto kong ma-unravel, ano yung representation ng Pilipinas sa Turkey? Yeah. Diba? Meron pa tong Emedu. Sabi ni Oscar Abad, Father of the Year for taking the children illegally and forcefully. Hindi nga, Oscar. Kung totoo nga na talagang kinuha yung mga bata because the father wanted to be with them, 'di ba? Hindi ba parang ang maiisip mo doon na parang, wow, grabe naman tong tatay na to, the father's going to do everything just to be with the children. Ganon. So, I mean, if that's your real intention, madali lang mag-press release doon at madali lang magpaliwanag na custody battle siya at gusto mo makasama yung mga bata, ganyan-ganyan. So therefore, nag-resort ka into something na, pasensya na kayo kasi talagang grabe, gusto ko lang talagang makasama yung... Pero ang problema, hindi nga sila nagsasalita. So ibig sabihin, hindi talaga yung mga bata yung target dyan. They wanted to get something else. Hindi lang yung mga bata. Oscar Abad naman, hindi ba kasabay sa kwentuhan eh. So I think ito na nga yan. Nakakaloka. Kasi nakakaloka dito. Bakit kasi Turkish tong... Yung document. I'll call you back. I'll call you. I will do something. Don't worry. I'll do something. Grabe, girl. Yung bata nga, di ba? Alam mo nung bata ka, pag nawala ka sa mall, di ba sobrang nakaka-traumatize na yun? Puti yung ganito pa kaya, yung 2% ka na mahiwalay sa parents mo? May ano talaga to, may sobrang lalim na ano to. May sobrang lalim na rason to. I don't think it's just a matter of the father would want to be with the children. Ayan. Ako. May malalim na eksena. Grabe. Baka gustong gawin nilang leverage. Baka gusto nilang gawing leverage ng mga bata para ibalik yung iPad. Alam mo naman gano'n na sila kasama, no? Kasi nga di ba maraming yung nanay at saka yung panganay na anak, mabilis mag-isip eh. Na-store na yata sa iCloud yung mga dapat So yun yung eksena. So I think yung mga bata ang ginamit na yung mga bata ang ginamit na leverage. Kasi nandun yung mga transaction, etc. Ayun. At saka di ka sa situation sa mga bata. Really?
Naku, marami dito dapat ipaliwanag si Little Push. Yun nga, kaya nga parang sobrang labo talaga eh. Marami talaga siya ditong binraso. Kaya nga, ano yung representation mo dito sa Turkish government? Ganon. Ano yung representation? Kasi kung sabihin na natin na nagtanim sila ng mga kung ano-anong kaso dun sa babae, dun sa nanay, o nagtanim sila ng kung anong-anong kaso doon, I don't think maapektuhan nun yung custody ng mga bata. Kasi, 'di ba? Parang talaga. Oo. Pero hindi pa rin ikaw yung next in line. Either yung parents ng babae diyan or kung sino man yung next relative na mas mapagkakatiwalaan bago ikaw. 'Di ba? So yun. Illegal recruiter daw kasi ni Mudra. Ayun nga, Happy Fam eh. Kasi kung kunwari, let's say ha, di ba tinaniman ng mga kaso? Kahit taniman siya ng taniman ng mga kaso, it doesn't mean na yung mga bata mapupunta dapat sa tatay eh. Diba? Hindi naman ganun yung process eh. Pagka kunwari yung nanay, unfit siya to be a mother, ang next in line doon, di ba dapat yung nanay nung babae? Or kung sino man yung kamag-anak ng babae. Ayun. May umaalingasaw sa pagitan ng tatay at bakit ganyan ang nangyari. May umaalingasaw sa pagitan ng tatay at kay Lizetta. Bakit kasi nakapangalan sa mga bata ang mga monkey laundry ng tatay? Kaya mahalaga na nasa kanya ang mga bata. Alam naman nating mahirap mahimas ang monkey laundry. Yun, actually, baka nga ang monkey, mayroon yung Oo. So dapat, yun yung importante, kaya dapat kasama ng tatay yung mga... In fairness, kasi nga diba si Pedro Kels in fairness, my point. Correct. Viable, napaka-viable. Sige. Okay. Bago. Ayun na. Siya, sige, matulog na tayo. Alas 3:30 na. Maraming salamat. See you next time. Happy birthday, Sas! Thank you. Bye.